Hello, what's up guys? Welcome back to Good Verb Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Plasma versus Nikki sa flip top. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni Raymond Santos. Maraming salamat kay Raymond sa pag-request ito. At kung bago ka lang rito at sa mga nakatambay palagi, salamat palagi sa pagtambay ninyo at paghingi ng at pag-request ng mga video na pwede nating mapanood. Kasi kahit paano, meron din akong napaglilibangan. At kung bago ka lang rito, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng video na to. At mag-comment kayo kung napanood nyo yung video na to. I-comment ninyo yung nararamdaman ninyo. Huwag nyo na akong asahan pa dahil nagre-react lang naman ako. Reaction lang naman ginagawa ko dito guys. Isang maliit na bagay. JR0. Ganun pa man guys, maraming salamat. Naglabas pala ako ng bagong kanta ngayon. Punta lang kayo sa description. Puntahan nyo lang yung channel ko sa YouTube. Ang title nun, Peke, Plan Motive, Peke, kasama natin dyan si El Pinas at Admin Multo. Maraming salamat guys. At bago ang lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video na rin pala. At ganun pa man, bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-umpisa. I'm music producer here in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner. Gawin natin ito guys para makarami tayo at the same time, tapusin ninyo yung video. Subukan kong litan ng video, medyo kontihan ko lang yung mga kwento-kwento. Madaldal kasi ako guys kaya yung mga nakasubaybay dito alam nila kung gaano kadaldal. Kaya tuloy na natin to guys. Plasma versus Nikki. Yo! Yo, freestyle. Nandito ako ngayon, nag-aabang sa mga taong tumatalon sa balon. Kahit na marami ang kalaban, sasagian ng mga punyal sa kanilang lalamunan. Yo, flip top. Yo, freestyle. Sarap mag-freestyle habang di pa nag-start naman eh. Yo, kamusta na? Flip top. Matatapos na ang taon. Woo! Oh. Siyempre, nandun pa rin yung konting kaba kasi first time ko sa Davao ulit after 11 years, gano'n. More on comedy talaga siya na minsan may pasundot-sundot na, seryoso, gano'n. Masyado siyang umaasa masyado sa kung ano yung trending or ano yung, basta kailangan niyang mapatawa yung crowd agad. Parang, basta ako, sinisigurado ko na maging well-rounded per round. Sa akin naman, kulitan lang din naman para sa akin kasi taon-taon din ako nakabalik. So, medyo ganun pa rin yung style na ipapakita ko. Kasi alam naman. So, ang gusto dito ni Plasma, mabigyan ng entertainment yung Davao kasi first time niya, parang second time niya ulit na nakabalik, parang nagbabalik siya after 11 years. Tapos kay Nikki naman, ang intention niya, mapangiti ang mga tao, mapasaya kasi kababalik niya lang, parang nakapag-regenerate na siya, parang bumalik na yung energy niya, parang ganyan yung sasabihin ni Nikki. Ng lahat na siya yung parang pioneering ng horrorcore, parang yung mga medyo brutala na na lines. Baka mabigla ako, baka naman ng lahat na siya yung parang pioneering ng horrorcore, parang yung mga medyo brutala na na lines. Baka mabigla ako, baka biglang mag-jokes. Yun lang yung ko. Baka biglang mag-joke siya. So mas maganda din naman. Abangan nyo yung bahon ko mamaya. Kung natripan nyo yung style na well-rounded, yung parang pinakita ko yung look, makikita nyo ulit yan. Yeah, yun, mabuhay ang battle rap, mabuhay ang Filipino hip-hop. Good luck kay Plasma, sana galingan natin, best wishes. Bait naman ni Nikki. Sabi ni Nikki, good luck kay Plasma, galingan natin. Ang gandang nun, very sportsmanship naman. Si Plasma naman, seryoso yung natin niya. Parang, ang nakita ko na very pleasing si Plasma, piniplease niya yung crowd palagi. Yung mga tao na naniniwala sa kanya. Pero si Nikki talaga, very confident dude. Tuloy natin. Woo! Flip top ang Sky 7, nandito pa rin tatlo. Davao City, pang-apat na laban ng gabi. Isang malaking shoutouts sa Team Tambay. Si Tota yan. Shoutout, Enigma. Shoutouts sa Kumareta sa Core ang nakikita yung joke sa likod. Shoutouts sa mga kasama natin dito ngayon. Flip top ang ingay para sa parating namin laban.
good person ko. Sa kanan ko, kanan pa, Quezon City, para sa inyo lahat. Flip na magigay para kay Plasma. 0-0 pala si Plasma ngayon. 13-13 yung standing niya. 13 talo, 13 panalo. Shit. Ang laki ng hindi ko na... Ilang beses ko bang napanood si Plasma lumaban? 2 beses lang yata. So ngayon, 13 na. So meron akong almost, 20... Damn, dude. 23 na Kasi 26 yan, di ba? 13 plus 13, 26. 2 lang napanood ko sa kanyang laban. So, meron akong 24 na laban na hindi naabutan sa kanya. What the fuck? Ganun ba? Grabe, 13-13. 0-0 si Plasma ngayon. At sa naman naman, ang pagpapalik, Tigo City Nagpasip, mag-iay tayo lahat para kay Neko. Ganda nung kata na yun, guys, ha? Para sa collective spirit at sa Toto, Balong River sa Team Otol, hanggang sa Barangay Zone 1, Ma'am Joy at Rizal Kabatingan, Captain of Peter Services, Botol sa Sinota, Bakay Salinas, Hasanggang, Real Tito. Pabatrip siya, hindi mo. Sabi na, Nananalo po ito si Plasma. Pinili niya mauna. Tigdalawang minuto lang ito. Pakingalagan mo ng banat pa gusto mo sa Plasma. Rinig! Okay na? Yeah? Sunod-sunod na talo. Ako'y napalapit sa kamalasan. Pero pumapalag pa rin. Ganyan ako kasalbahe sa digmaan. Patas naman tong match-up. Hindi ako nagalit sa usapan. Hindi maganda aking record, kaya binigyan ng pangit na kalaban. oh, bars. Ano ba record niya, ni Nikki? Tingnan natin yung record ni Nikki. Shit. Ano ba na record niya? 5-6. So, mas malaki. Negative 1 si Negative 1 si Nikki. Shit. 0-0 versus sa negative 1. May utang pa si Nikki isang panalo. Ito ang perpektong halimbawa. Tingin ka agad ng misis mo para makuha na yung... Umpisahan natin. Sorry, Okay na? Yeah? Sunod-sunod na talo. Ako'y napalapit sa kamalasan. Pero pumapalag pa rin. Ganyan ako kasalbahe sa digmaan. Okay. Patas naman tong match-up. Hindi ako nagalit sa usapan. Hindi maganda aking record, kaya binigyan ng pangit na kalaban. Okay. Bars. Parehas horrorcore, pero magkaiba ang pinapamalas na sumpa. Horrorcore na estilo, laban sa horrorcore na mukha. Masyado ka na nakakairita. Dapat dito kay homie ay pumanaw. Sarap mong barilin sa ulo. Mukha kang zombie na matakaw. Heartthrob ka, ulul. Katangahan mo nakakamangha. Akala niya kinikilig mga babae pag pinagtatawanan siya. Hindi ko sinasabing pogi ako. Pero sitwasyon mo'y mas malala. Kasi pwede ko pang daanin sa karisma, ikaw hindi na talaga. Pag naging bilyonaryo ka, doon ka lang magkakaasawa. Tapos papatayin ka agad ng misis mo para makuha na yung mana. Kaya salamat sa bakasyon, Flip Top. Bonus round lang to sa Death King. Ako'y nandito para sa ECW, parang hardcore wrestling. Wasak ang barikada. Sa bawat bara, pumapos lang ng 1 to sawa, sapagkat wala akong awa. Tira mo'y walang tatama. Lumamang sa akin, wag nang umasa. Anong palag ng isang kabayo sa 4 horsemen na pinagsama-sama? Okay. Ito ang perpektong halimbawa ng marahas na pamiminsala. Gusto nyo mas brutal? Pues ako na bahala. Papalitan ko ang sandata, hindi na espada. Papalunukin ko to ng chainsaw. Total kasya naman sa kanyang bunganga. Okay. Basta jokes na trending ang angkinin mo. Tapos bumuka ka lang gago. Tapos hihirit ng pangit siya o pogi. Wala na bang bago? At sa hanay ng mga bigating komedyante, pinipilit mong sumapaw. Estilo mo stand-up comedy pero hindi nagsa-stand out. Nag-costume pa ng payaso dati. Ganyang gimmick, waktol. Umaas ng Pennywise, wala naman it factor. Sagot ko na ang alas. Pagkatapos sinain kanyang pagkatao, iiwan akong duguan si Nikki. Meron ng pulang kabayo. Maganda yung mga bars ni Plasma, kaya lang hindi lang masyadong tawag dito. Very, hindi ko masasabing generic, pero parang
parang anticipated. You know, yung mga ganun, pag naririnig mo na siya, nakita ko sumubok siya mag-multis. Sinubukan niyang ginagamit niya yung metaphor as a kill off. Pag sinabi kong kill off as a bars, yung parang pang-kill ng bars, yung parang oh shit, yung witty na lines. Pero ang ginagamit niya, yung metaphor na yun. Katulad nung sa may pulang kabayo, duguan kasi yung sinahalin tulad niya si Nikki sa isang kabayo. O kaya naman yung chainsaw dahil sa bunganga niya. Very visual, you know, at very dynamic, pero dahil nga mabilis maunawaan, tapos walang masyadong puzzle na nagaganap. So, parang hindi siya masyadong nag-i-stay sa utak natin. Para, oh shit, napaisip ako dun, parang nakakagulat yung linya na yun, na parang ang talino, napakadalubhasa ng pagkaakatha. Pero dahil nga, parang siguro, hindi naman, I'm not saying na, siguro sanay na yung mga tao na makinig ng ganong klase ng formula. Kasi yung ginagawa ni Plasma rito, parang yung siya, nag-showcase siya ng basic formula ng tamang punchline para sa mga beginner starter na lines. Hopefully, sa second round may makita tayo. Pero hindi ko naman dinidiscredit yun. Magandang ginawa ni Plasma, napakalinis. Game! Namiss ko to, Paut Ganay game! Yo! Nikki versus Plasma! Fuck! Ito'y insulto na match-up. Isang hardcore lover boy tinapat sa Mindanao Heartthrob. Okay. Rapper na kampo ng dilim. Rapper na kampo ng dilim. Rapper na kampo ng dilim. Laban sa albularyo ng tugma. Isang horrorcore dumura laban sa may horrorcore na mukha. Okay. Kaya, nang malaman ko na kalaban ko si Plasma, ang nasabi ko, Lasma, alam kong makateto sa ulo, malakas pa. Horrorcore pa style niya, satanista pa umasta, pues, kung ikaw ang demonyo sa underground. Ako ang Magic Knight na si Asta! Ah! 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 Dildo yata yun. Demon Slasher! Infinite Slash Equinox! Ya! May props yan, shit, si Nikki. Nagpapabango ka lang kay Enigma para mabigyan ng laban sa Pakusganay. Sobrang sip-sip nung huling event, 10 case tampirang binuhat ka ng sabay. Ipinilit ka lang naman sa akin ni Arik, di ba? Di ba? Kasi nga kulang yung staff, kaya present ka sa attendance. Kaya Paulo Kalyangan, pagkatapos ng laban, bumalik ka sa entrance. At pag may natipuhan to na bebot, panay like sa lahat ng post. Horrorcore na lover boy, kaya lagi kang ginughost. Ouch. Walang papansin sa'yo. Dito na chicks tang ina ka. Oo, sa flip top ikaw si Plasma, pero sa mga babae, snub ka. Che. At alam nyo ba kung paano manligaw si Plasma sa chicks? Style niya, hardcore na romantic. Alam niyo yung hardcore na romantic? Ganito. Yo, babe! Pag naging tayo, tutusukin ko ng ice pick mata mo. Baby girl, if you don't mind. Nang sa ganun, mapatunayan natin sa lahat. Ang kasabihang love is blind, yeah? Gamit martilyo, bubutasan ko ulo mo. Kukunin ko ang iyong utak sabay dikit ng litrato ko. Nang sa ganun, aking mahal, ako lang lagi nasa isip mo. Hahampasin kita ng latigo.
Pagkatapos, ipapako kita sa krus aking sinta. Yan lang ang tanging paraan ko para mapatunayan ko sa iyo na sinasamba kita. At kapag nag-away tayo, hihiwain ko tiyan mo ng chainsaw. Brrr! Alam mo na siguro multi na kasunod. Tatanggalan kita ng bituka at laman ng sa ganun, mawala na sama ng iyong loob. Bars. At pinagyayabang mo pa na 9 inches ang titi mo. Linyang napakapangit. Kung saan man na mong 9 inches o sa lolo na magamit. Ano sabi? Ay mo kumpiyansa aning manyak sa chicks kalit na nagpangatang naalanig politika, naalanig purok leader inig eleksyon kay sige na nagpangamang mangmang yung mga rounds mo pointless, generika, napakadaling i-handle. Mga lines ko connected, 90 degrees direkta, paniguradong may right angle. Alam ko mechanics nitong battle, puwersa mo kalkulado ko. Kaya ba't ako matatakot pa sa plus? Engineering nga, tinapos ko. Grabe yung oras ni Nikki, umabot siya yata ng 4 minutes dun. But I understand, 4 minutes po mga boss. Yeah. Kasi 2 minutes lang yung round pero umabot siya ng 4 minutes. Maganda yung mga pinitawan ni Nikki, kaso nag-ano siya talaga kinain kasi ng props niya yung yung performance niya. Gusto ko yung stage presence niya at charisma niya sa pagrarap. Hopefully kung kaya niya lang liitan lahat yun lang talaga Although pumapasok yung mga bara, parang yung pressure nasa sa akin na parang paano yun, paano ko pa kailangan ko pa rin tanggapin yung punchline niya, pero dahil nga sobra sa oras to 4 minutes guys. Yeah, na-appreciate ko sana hindi niya dahil nga kasi kinain ng props niya tapos ang bagal pa niya kumunik. Pero na-appreciate ko ang ganda ng gawa ni Nikki. Hopefully sayang kung iniksian niya lang talaga at sinala niya talaga yung dapat niyang sabihin, nalagay niya ng maayos. Hopefully nakuha niya. Para sa akin, para lang hindi lang kung walang oras panalo si Nikki sa round 1, pero dahil nga binigyan ko na lang ng deduction kasi 2 minutes, 4 minutes guys. 4 minutes is too much guys. So I think the first round bigay ko na lang yung kay Plasma. Bilang fairness lang. Di malawak ang iyong utak. Natin. Tinabang, naalanig, tapos ko. Maganda yung brush na yun. Check! Yo! Technical ka sa mga una mong laban, tapos biglang nawala rin. Tinabata na takot sa tubig, hindi ka nagtagal sa malalim. Sinubukan ulit magpakalirikal kay Sayad, kaso bulok yung entry. Huwag mo bilugin ulo ng mga tao, hindi ka well-rounded na MC. Pag may epektibong estilo, ikay naghihintay ng tamang tempo. Walang sarili na disenyo. Kala ko ba inhinyero? Ngayon ako ang naka-inkwentro, todas ka sa akin mga elemento. Babalik ka sa malalim, pero sa sementeryo. Bars. Kilala ang lugar nyo sa bababangis kung bumitaw. Nag-multi May siya din. matinding mga pananaw at ang hahagupit pag ginalaw. Kailanman hindi ka kabilang sa malulupit na bumitaw. Isa ka sa mga alas, ulul, alis ng Mindanao. Alis ng At Mindanao. yung ganyang itsura, alam mo ng wak ang kahigitnan. Hindi malawak ang iyong utak, yung bibig mo lang. Ikay sumayaw, nag-costume, at pinahiya ang sarili sa entablado. Pinagtawanan, pinalakpakan, pero agad ding nakalimutan ng tao, ito'y battle rap. Ang basehan pa rin ng galing ay sa mga rima. Aanhin ang mga pakulo kung wala kang umaapoy na linya. Hindi tumatake yung mga bara dito sa liga, ikaw ay... Burst din yun, aanhin mo yung mga pakulo kung wala kang umapoy na linya. Alam mo yung mga pakulo. Kasi pakiramdam ko si Nikki, he's an entertainer person. Entertainment yung hanap niya, mag-entertain ng mga tao. Pero siguro dahil nga sa pag-entertain, nag-get off siya doon.
Kumbaga parang na-addict siya sa attention ng tao na binibigay sa kanya base sa entertainment na ginagawa niya. So na-addict siya doon, na naisip ng subconscious mind niya na parang kailangan niya magpakwela kasi nababalidate yung feelings niya, yung pagkatao niya, yung karakter niya pag nag-enjoy yung mga tao. Pakiramdam niya nagagawa niya yung tama kahit natatalo siya. Kasi nag-enjoy yung mga tao eh. Pero in reality guys, hindi lang to basta entertainment. May entertain na yung mga fans at saka yung mga audience pag ginagalingan ninyo sa sulat ninyo. Doon nyo makikita na hindi nyo na kailangan ng props, hindi nyo na kailangan magpakakengkoy. Kasi ang magi-entertain mismo sa fans ninyo guys, at saka sa audience, yung galing nyo magsulat. Diba? Kaya, aanin mga pakulo mo kung wala namang apoy yung mga linya, ang laking bars din yun. Bigyan natin ng claps yun. Kasi, doon yun yung mga banat na na very mature. Kasi tumatama, Kasi napapanahon base sa labanan nila, makikita mo si Nikki na ganito yung pinapakita. Tapos, yung ginagawa din ni Plasma, nakakadulot ng ng magandang bagay. Pero agad din nakalimutan ng tao, ito'y battle rap. Ang basehan pa rin ang galing ay sa mga rima. Aanhin ang mga pakulo. Kung wala kang umaapoy na linya, hindi tumatake yung mga bara dito sa liga, ikaw ay cancer. Pagtanungin sino si Nikki, sagot ng marami, yung pangit na rapper. Wala kang naambag, kundi kalokohan sa mga duelo. Sumigaw ka ng bars, nung nakipaglaplapan si Sir Deo. Napanood ko nga yun, naglaplapan si Sir Deo, tsaka si Yan, magandang halimbawa yun, guys. Yeah. Guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share. Tuloy natin, guys. Wow. Kaya, eto ang parusa sa kumag na to. Gugulpihin hanggang humiwalay kaluluwa mo. Suntok at tadyak sa sikmura ang makukuha nito. Pag sinuka mo na mga bituka, doon na magkakalaman mga binubuga mo. Na yun na-expose na mga banat mo. Siyempre, pag sinuka mo na, yung mga binubuga mo, lumubulwak sa bibig mo, may laman siya. Sa laman tao. Tuloy natin. Very metaphorical din at the same time, very visual. Hindi lang basta metaphorical kasi binubuga, di ba? Binubuga. Hangin, mga ganun. Pero dito may laman eh. Maling galawan ang labanan yung ganitong spitter. Round 2 pa lang tapos na. I-announce na akong winner. Skills mo hindi natural, ako'y natural born killer. Maganda sa tingin ko, maganda pa rin yung pinakita ni Plasma, tapos on time pa siya pag natin. Itong spitter. Round 1 minute and 30 seconds, 2 minutes ang siguro hindi lang masyadong nakapagsulat si Plasma, pero marami pa siyang pwedeng isabihin dito eh. Tinamad lang siguro si Plasma magsulat. 2 pa lang tapos na. I-announce na akong winner. Skills mo hindi natural, ako'y natural born killer. Kadtong naghalok daw sila Sir Deo, nisinggit daw og bars, ana si Yoyo. Kadtong naghalok si Sir Deo, kinimbuan, naglolo. Round 2 game. Balita sa underground na may girlfriend ka na. Lax. Kaso nga lang ang problema, di alam ng girlfriend mo na boyfriend ka niya. Yaks! Kaya aminin mo, hanggang ngayon di ka pa nakakaranas ng kantot o kahit bed scene tanga. Kaya nga di ka sinama ni Sinyo sa political ad na si Back Party List. Kasi nga virgin ka pa. Ay sus! Okay. Pero joke lang. Sa katunayan, member na siya ng Team Loyal. Palakpakan! Tangina mo gago! Tangina mo gago! Kahit itanong mo pa kay LG Reyes, di kami tumatanggap ng Paulo. Kung usapang loyalty, hindi mo ko matatalo. Kasi sa sobrang loyal ko, kaya kong magbigay ng tamang pagmamahal kahit pa sa maling tao. Okay. Oo, ganyan tayo. Oo, ganyan tayo. Kapag usapang pag-ibig, handa tayong magpakatanga. Di ba? Di ba? Di ba?
Yung tipong nagmamahal pa rin kahit na alam nating masaya na siya sa feeling ng iba. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Tangina ka! Anong alam mo sa pagiging loyal ka nga? Kung si Luxuria na nga lang rumored girlfriend mo, iniwan mo pa. Mas inuna mo pa kasi yung pugot at hiwa. Sa pagkatay ka nalulong. Kaya si Luxuria, imbes na mag-invest sa pag-ibig nyo, ayun, nag-invest na lang sa bagoong. Shoutout Luxuria. Gunggong! Yung pagiging loyal mo sa... Paano mo nasabing loyal ka kung iniwan mo nga pati sarili mong anak? Di nagtugma yun na kasi sabi mo virgin si Plasma, Paolo Plasma, tapos biglang may anak. Ano ba talaga yung information mo, Nikki? Kailangan ano yan? A reliable source yan. Pero dahil sa punch na pero kasi pag ganyan parang ang gulo na nun eh. Sa mga magaling talagang kumilatis ng linya. Sabi mo virgin, tapos biglang hindi walang facts dun. Kumbaga, nag-ano ka lang, nag-i-embed. Pag ganun, mahirap na yan, guys. May prop siya. Maghay ka, maghay, hi! Siya nga po pala si Erlan. Isang rapper na ulila. Anak ni Paulo Caliangan. Sa vlogger na si Roel Divina. Anong masasabi mo kay papa mo? Ina mo, daddy! Nakasan mo, nakasan! Ina mo, daddy! O diba? Anak mo to Plasma. Batok pa lang, alam na. Di mo yan maitatanggi. Kita mo naman pag nagsalita, parang style mo. Ikaw lang nakakaintindi. Go to Ninong Arik. Yo, check! Pinagyayabang na siya'y metal para sabihin na solid. Pero trivia, alam nyo ba na plasma is composed of 92% water? Therefore, ikay liquid o size ko ba further? No need, kasi isang tingin pa lang alam mo nang plasma is tubig. Oo, sobrang taba mo. Pag naging buhaya ka, malamang ikaw si Franklin Drilon. Sobrang laki, kaya mong makipag-sumo wrestling sa pison. Lahat ng pinatungang babae, wasak yung puson. Walang nagtatagal sa'yo na kutsyon. Tangina mo lintek. Pag kumain to sa itulyukan, puta, may rice cooker, panabit-bit. Bonjing! Alam mo ba yung diet? Pues ngayong gabi, malalaman mo. Kaso tatanggalan ko ng yung diet kasi patay ka pagkatapos ng labang to. Napakaganda ng ginawa ni Nikki. I believe na kung wala tong oras-oras when it comes to entertainment and performance wise, may pagkakataon at manalo si Nikki, but it's just too much, hindi siya pang battle pang promo si Nikki para makapag-enjoy din yung mga tao, kasi Plasma is ready. Bawat may bar siya every single time. May bar si Nick. Siguro kailangan din ng i-convince ninyo yung sarili ninyo na kailan nyo lang ba dapat gamitin yun. Kung yun yung pinaka mabigat mong atake, tapusin mo dun na kagad.
Huwag ka nang para hindi lang ganun kahaba. Kasi sayang. Pakiramdam ko, sinayang ni Nick yung effort niya para sa ano. Kasi marunong siya sa bars. Magaling, very charismatic. I enjoy his performance. Pero sa battle talaga, Plasma 2 rounds. Kasi sobra na naman, 2 minutes. Kung pag hinatian ko na yun, lahat ng sinabi niya ng mga nakaraan, tapos yung hinto na, hindi ko na yun mabibilangan, di ba? I don't wanna be unfair to Plasma, pero sa tingin ko, may credit si Plasma kasi maganda yung ginagawa niyang performance. Shit! Meron na pala akong anak! Napakasama! Tangin mo, anak! Paampun ka na! Game, round 3! Go! Bakit ba lagi mong pinipilit na marami kang shota? In-accept lang nila friend request mo. Huwag ka mag-imbento ng storya. At eto ang katotohanan tungkol sa kanyang mga online chicks. Hindi nila nilalike kahit isa mong profile pic. Kasi naman, unang tingin pa lang sobrang nakakabahala. Wala ka pang ginagawa pero mukha ka ng manggagahasa. May mga ex kang artista? Chong, ano ba? Nilike mo lang yung fanpage nila, akala mo kayo na? Delusional! Yan ka, huwag ka na mag-explika. Hahabulin ka lang ng babae kapag hindi ka nila hahabulin, tang ina ka. Para sa jokes, sa social media, lumang text ka naghahalongkat. Panay PC at cellphone, tinamad na magsulat. Imposible kang maging the best, Nick. Peke ang iyong pag-spit. Masyado kang umasa sa tech, Nick. Kaya supot ang iyong technique. Sabi mo, ugly never starts with Bars din yun na masyado akong umasa sa technique. Kaya supot ang yung... Galing din. Kasi yung technology, short for technology. Tapos yung Nick si Nikki, diba? Ang ganda ng pagkakagawa din niya. Very, very witty. Text ka naghahalongkat. Panay PC yung at cellphone, tinamad na magsulat. Ayan yun yung scheme niya. PC at cellphone. Ayan. Imposible kang maging the best, Nick. Peke ang iyong pag-spit. Masyado kang umasa sa tech, Nick. Kaya supot ang iyong technique. Sabi mo, ugly never starts with I. It always starts with you. Taong 2000 ko pa yan nabasa. Ito ang mas official. Yung intelligence mo starts with A kasi ito'y artificial. Wow, Ikay bars. natapas. Sabi niya, yung intelligence mo starts with A. Kasi yung intelligence nag-start sa I, di ba? Pero, pero ikaw nag-start sa A kasi, ikaw ay artificial. Pag sinabi kasing artificial, meron tinatawag na AI. Kasi lahat ngayon dito sa, especially sa Western country, lahat almost AI na. Diba? AI, so, artificial yung intelligence mo. Sa karera, di ka naaabot hanggang sa dulo. Dahil pagdating sa lyricismo, ang kaya mo lang sabayan ay uso. Sa ganitong sining, wala kang puso. Lagot ka sa birdugo. Pagtapos tanggalan ng laman, katawan mo ay guguho. Tagain mga paa at braso. Dugoy walang katapusang tutulo. Parang pagbagsak ng administrasyon. Siyempre kasama ulo. Shoutout sa Mindanao Division. Matibay pa rin ang inyong eksena. May isabuhay champ. Sa musika, ang dami naglalabas ang piyesa. Sana bumalik si Zero Hour. Lalo't aktibo na ulit sila Zack at Krega. Kayo ay tangke. Hindi nyo na kailangan pa ng kalesa. Bars din yun, nakalesa kasi parang binivisual niya si Nikki na mukha siyang kabayo. Di ba kalesa yan? So may mga tangke na kaya. Bars din yun. Ano, sasabay ka pa? Huling dalawa mong laban, umaray ka na. Kinalagkad na pinampaso, tangina buhay pa ba? Ano pa silbi ko dito kung kay Sinyo at Sayad ba lang sumablay ka na? Ito'y obituaryo. Dito malalaman ng lahat na patay ka na. So sa tingin ko, tingnan mo natin, pakinggan natin yung sasabihin ni Nick. Game! Ako'y brutal, ako'y matapang. Yan ang nabanggit niya kada salang. Bilon brook sa teknikalang, walang modo, respeto at galang.
Di ba mahilig ka sa dahas? Pwes ngayon katutubuhan, tamang si Arik papasahod pagkatapos kitang gripuhan. At ang sabi niya, yung mga lyrics niya dragon, yung binubuga apoy. Kinakain niya bala ng kanon, kaya pala malazay to yung amoy. Really? Kinakain mo bala ng kanyon? Ano dessert mo? Granada. Puta, lakas ng amats. Kaya pala hindi ka na pinapupunta ni Enigma doon sa barracks. Kasi isipin nyo, kinakain niya bala ng kanyon. Si Zaito, kumakain ng tae. Si Emar, kumakain ng isip. Si Apok, laging nagchochoke, kakakain ng mala-impactong lyrics. Si Krega, kinakain lakas espiritual. Si Krega, kinakain lakas espiritual. Siguro yung talas, palaman dun sa sabon. Si Arik, utin nga lagom, puta. Hindi na nakaka-impresyon. Baka maging uprising na lang bigla si Akata kasi kinakain ng depresyon. At ngayon, puntahan naman natin yung ilong ni brother. Alam nyo bang may nakastat? Guys, malaking bagay din yung sasabi niya kasi ang depression nagiging totoo yan pag naniniwala kayo. Depression ay terminolohiya sa isang bagay pag sobrang lonely kayo at sad. Kasi negativity yun to the point na parang nagiging habit. Pag habit ninyo maging masama yung loob, sensitive, malungkot, doon medyo wala nang kawala yun. So iwasan nyo maging depression. Magkaroon ng depression. Pag depressed kayo, atake lang kayo ulit. Isipin nyo palagi yung kakainin nyo kinabukasan. Isipin nyo palagi yung paano kayo magiging successful. Huwag kayo mag-isip ng kahit ano pa man. Kung gusto nyo matalo yung depression na yan, mag-isip kayo paano kayo magiging successful. Yun lang ang lagi nyong isipin. At saka kung ano yung gusto nyong marating. Yun lang. Tuloy natin. Standby na porter dyan. Pag pinasok mo yung kanang butas ng New Year, lalabas ka sa kaliwa ng December 1. Tingnan nyo naman yung ilong. Sadyang nakakatuwa. Di mo alam kung yung mukha niya may ilong o yung ilong niya may mukha. Tapos, yung doktor na nagluwal sa'yo, hanggang ngayon nagtatago. Kasi nung pinanganak ka, imbes sa puwet, sa ilong ka, pinagpapalo. Tapos ang laki pa ng butas, puchaks, pwede daanan ng tren. Naaamoy niyan baho ng iba, pero sarili niyang baho, di niya kayang amuyin. Sarili niyang baho, di niya kayang amuyin. At sa laban nila Pistol, sinabihan pa ako ng pangit. Ginawa niya ng puta. Sa laban nila ni Pistol, sinabihan pa ako ng pangit. Sa ganyang lait ako nasanay. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, Plus, na may salamin din kami sa bahay. Lakas makapanlait, nitong flip-top veteran, pinipilit magpaka-perfect. Sino kasi, Ed Sheeran o Pastilan? Mars. Sino kasi, Ed Sheeran o Pastilan? Sa totoo lang, lahat naman tayo ay magaganda at gwapo. Lalo na sa mata ng Diyos. Amen? Amen? Kaya Plasma, gusto ko lang na malaman mo na hindi kami Diyos, baunang libat, libat, libat! Bugbog sa kabayo tong werdong rapper. Pag sinipa ko to sa mukha, makakatikim to ng horsepower. Mapapahiya sa akin to after. Wasak kredibilidad ng banong yan. Agricultural engineer to, brother. Sanay ako sa babuyan. At bago matapos ang laban, Rick, salamat sa oportunidad na binigay. Maraming salamat sa nanonood ng live, sa mga nag-enjoy at nag-ingay. At fuck you kay Sinyo at Sak. At fuck you kay
Pesinio at Sak. Gabi natin to mga bay. Hindi sila kundi si Enigma at kayo ang tunay na dahilan kung bakit may pakusgan. I like Nicky's performance. He's very energetic, tapos very charismatic, you know. Kinain lang talaga ng props eh. Hopefully may magawa. Hindi ko alam pa paano nila inoorasan yan. But, you know, ang dami mga pumasok na din niya sa third round para kay Nicky. Pero meron din tinira si Plasma talaga dun sa third round niya. So, I'm pretty sure, bigay ko na lang yung third round para kay Nicky. Pero ano pa rin siya rito, almost 4 minutes pa rin siya dun. Pero dahil nga, mas marami siyang nasabi na sa tingin ko tumatak, bigay ko kay Nicky yung third round. Pero first and second, bigay ko yun kay Plasma. So, sa tingin ko panalo si Plasma first and second round. Third round, meron din tira si Plasma eh. Kaya lang, sa tingin ko, pwede kong sabihin na third round, panalo si Plasma again via unanimous decision dahil lang sa oras. Pero kung dahil sa dami nga nang nasabi ni Nicky at mas nagustuhan ko yung content na ginawa niya, ito yung personal na preference ko lang. Mas natripan ko yung style na ginawa ni Nicky doon. Sa ginawa niya mga punchline, napaka-witty. So bigay ko yung third round kay Nicky. Pag sa preference. Tapos hindi natin pagbabasihan yung time limit. Pero kahit may time limit, may mga pumasok yung linya. So sa tingin ko kay Nicky yung third round. Pero kung oras wise, tapos bars din, siguro kay Plasma. So, sa tingin ko, panalo si Plasma 2-1 or panalo si Plasma 3-0. Try natin. Pero big props kay Nicky. Sana liitan niya. Matuto siya mag-practice. Pag pinapractice niya yung linya niya, orasan niya yung sarili niya. You know, kasi malaking bagay sa kanya yung pag-acting. Eh. Isa yun sa mga props ni Nicky, alam niya paano mag-project, paano i-acto. Isa yan sa, kung magamit niya talaga yan ng very, tawag dito, yung effective, at saka nalulugar ng maayos, paano niya na ma-maximize yung pag-act niya, pag-presenta niya ng props niya, at saka yung mga comedic niya na, malaking bagay ito si Nicky. But for my own personal opinion, ito hindi na to tumatakbo lang sa utak ko, personal na to, Plasma mananalo. Plasma versus Nicky. Pero nag-enjoy ako sa ano niya. Ang boto ng rado, 3-2. Magigay para kay Plasma. 3-2. Sa mga tropa dyan sa Face Gym, kilala niyo. Negative to si Nicky ngayon. Shit. 5'6 ngayon, 5'7 na si Nicky. Ba't nagustuhan ko? Tuloy natin. Sino kayo? Maraming salamat, Takaw! Solid! Tingnan natin. Isang bumoto kay Plasma. Yung round 1, siguro kung pagpapasayan natin round 1, pwede ko siya ibigay. Pwede ko siya ibigay kay Nicky. Yan, sa round 1. Pero yung round 2 and 3, para sa akin, mas nakuha ni Plasma kasi sa mga rounds ni Nicky, entertaining talaga siya sobra. Kaso marami siyang indirect na schemes na hindi na siya kadis kay Plasma. Kaya parang, ayun, sa akin, pero entertainment factor niya sobrang takas. Kahit ako, napasigaw ako, lalo sa anak niya, si Erlan. Pero yun, preference, mas lumamang sa akin si Plasma sa round 2 and 3. Pero yung kay Nicky, round 1. Yan lang. Yung isa ko sa mga bumoto kay Plasma, yung dating ng battle para sa akin parang shotgun versus sniper. Si Nicky yung may dala ng shotgun kasi yung tira niya malakas pero may mga bala na parang hindi tatama dun sa kalaban, habang si Plasma naman sniper, mas specific, mas direct, mas precise. Lamang si Nicky kung titingnan pagdating sa charisma at presence on stage, pero pagdating sa heavy bars, mas nagustuhan ko yung pag-construct ni Plasma. Kasi yun nga, parang may mga linya na nasasayang si Nicky na yes, entertaining, pero battle-wise, hindi siya pumupuntos para sa akin. So round 1, ang boto ko dun is tabla.
round 2 and round 3, binigay ko kay Plasma. Kaya overall, kay Plasma yung boto ko. Saan Yung mga Cruz nga pala, isa ako sa bumoto kay Plasma. Round 1, medyo hindi maganda yung simula ni Plasma. Tapos si Nikki naman medyo may mga stutter siya. Kaya ibibigay ko ng konting-konti kay Nikki yung round 1. Tapos 2 and 3 kay Plasma. Kasi yung Plasma. Sobrang nahirapan ako doon. Kung saan ako mag-judge ko. Nahirapan? Sa akin. Round 1 at 2, binigay ko kay Nikki. Para sa akin lang, mas naging effective siya. Si Plasma, sobrang alam naman natin. Hindi ko alam pa paano, guys, kailangan maghanap kayo ng mga judge na talagang may experienceado din kasi. Kasi nakaka-disappoint yung mga ganyan eh. Parang hindi nila mahati yung isip nila. Hindi pa nila kayang kontrolin yung pag-iisip nila ng maayos. Kung they don't have any critical thinking, it's gonna be hard. Kasi confusing yung mga ganyan mga klase ng judge. Sabihin niya, ang hirap mag-judge. Paano nang hirap mag-judge, guys? Kasama nyo na. Parang nandiyan na nga kayo sa harap. That nga, much easier pa na ma-judge yan eh. Mas kami Plasma. Sobrang technical talaga si Plasma. Bigla lang talaga yung lamang ni Nikki sa round 1 at 2. Pero round 3 kitang-kita kay Plasma yung round 4. Binoto mo si Nikki, round 3 Plasma, round 2, binigay ko rin Nikki. Sa tingin ko effective yun. Yung 1 and 2. Ko alam. Pero wala, yun na lang pala. Maraming salamat guys sa mga nandito pa rin. Nagustuhan ko yung battle. Siguro bibigyan ko siya ng 10 kasi very entertaining. Sayang si Nikki, hopefully mag-practice pa siya paano niya liliitan yung ano niya, yung tawag dito, yung mga bars niya. Yeah. Maganda rin yung sinabi ng mga judges na kailangan direct, you know. Kasi nakapokus kasi hindi ko masisisi si Nikki kasi style niya eh. Siya male entertainer talaga si Nikki. Talaga siya, para siyang comedian na magandang behavior naman yun, wala akong masabi doon. May mga tao na nanalo dahil lang sa entertainment. Ganun pa man, maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share din. Ganun pa man, bigyan ko siya ng 10. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, at mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat guys, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good vibe po. Ingat kayong lahat dyan. Peace out. Haba pa pala, pero tinapos ko na guys. Peace.